Dahil bored at wala nga akong magawa ngayong araw, naisipan ko nga nalinisan na lang tong ref namin. Total naman matagal-tagal ko nang hindi nalilinisan to. Pero hindi naman to ganun kadumi mga mamis, kahit naman na hindi ko to linisan ng matagal kasi nga hindi rin naman talaga masyadong nalalamanan to kasi nga bihira lang naman na talaga kaming mamalengke ni daddy. Pagpasensyahan nyo na pala mga mamis kung wala kayong nakikitang takip sa freezer kasi nung binigay sa akin to wala na talagang takip to. Kung makikita nyo nga sa labas itong rep na to ay hindi na talaga maganda yung itsura niya, medyo may bulok na yung pinakatakip niya, pero tignan nyo naman yung pinakaloob, talagang maganda pa at mukha pang bago. Sa mga hindi nga nakakaalam mga mamis, itong rep pala na to ay galing lang sa follower ko. Bali, binigay niya lang sa akin to ng ganito na kasi nga nagpalit siya ng rep niya. Tapos ito nga, imbis na ibenta niya, ibinigay niya na lang sa akin para nga meron akong magamit. And masasabi ko naman talaga mga mamis na parang kahit hindi na maganda yung itsura ng labas niya at wala nang takip yung pinaka-freezer, and laking tulong talaga nung rep na to sa amin. Simula kasi nung nagkaroon kami ng rep, ang laking tipid talaga ng oras namin ni daddy, pati na rin ng pagod. Kasi nga kapag namalengke kami, nakapag-stock kami ng pang isang linggo, pagkatapos after 1 week ulit bago kami makapamalengke. Hindi ko na rin pala muna planong buksan to or gamitin yung rep mga mamis, kaya nilinis ko muna bago ko nga patayin. Yung mga nakikita nyo palang mga gamot dyan, lahat yan ay wala ng laman, pero hindi ko tinatapon kasi nga every time kasi na nagkakasakit si Athena at pagkatapos may bili lang kami ng mga gamot na over the counter na para sa sakit niya, halimbawa nagkaubo siya or nagkasipon siya, nakakalimutan ko kung ano yung gamot na pinapainom namin sa kanya na mabilis umeffect sa kanya. Kaya kapag wala ng laman yung mga gamot na yun, hindi ko muna tinatapon para kapag if ever man na magkasakit siya, alam namin kung ano yung gamot na bibilihin namin. Masyado kasi talaga akong makakalimutin mga mamis, kaya hanggat maaari hindi ko talaga tinatapon yung mga lagayan niya ng gamot. So finally nga mga mamis, natapos na ako maglinis ng rep. Hindi ko muna bubuksan to kasi hindi rin naman namin palalamanan. Pagkatapos ko naman maglinis ng rep, oras naman na para magluto ako ng ulam namin. Bali nakapagsaing na pala ako. Brown rice lang pala yung kanin namin ngayon, pero dun ko nga lang yung binili sa may bigasan, kaya parang feeling ko hindi siya brown rice. Nag-request nga si Athena na gusto daw niyang mag-ulam ng hotdog ngayon, kaya naman pinagbigyan ko siya kasi total naman medyo matagal-tagal na yung huling kumain siya ng hotdog. 1/4 lang naman yung binili ko. Dapat talaga hindi ko to lulutuin lahat, kaya lang naalala ko hindi nga pala ako magbubukas ng rep, kaya niluto ko na lang para hanggang gabi na niya. Bali, pinirito ko na nga yung lahat ng hotdog at pagkatapos sinunod ko naman ay nagluto na rin ako ng itlog. Naglagay lang pala ako ng sibuyas na puti at pagkatapos nilagyan ko na rin ng spring onion kasi nga hindi ko nabubuksan yung rep, kaya kailangan ubusin ko na tong nakastack na spring onion. Etong itlog naman ay para sa akin to mga mamis. Actually, hati kami ni daddy dito. Papalaman namin sa tinapay. Masarap kasi ipalaman sa tinapay to. At dahil napakasimple nga lang ng ulam namin ngayong araw, nakatipid na naman ako at meron na naman ako may tatabi galing sa budget namin. Pagkatapos ko nga magluto ng ulam, ay tinakpan ko muna at pagkatapos pumasok nga ako sa kwarto ni Athena para magsuot ng pajama. Sakto rin kasi tanghali na at uwian na nila Athena, pero sasabay ko na nga rin yung pagbabayad ng tuition niya. Kapag alam kong magbabayad ako ng tuition, sinasabihan ko talaga si daddy na ako na lang yung magsusundo kay Athena kasi total nga man hindi na ako nahihirapan masyado sa pagbibitbit ng mga gamit niya kasi nga hati na kami ni Athena kapag pauwi na siya at ako yung magsusundo sa kanya. Pababa na nga ako ng hagdan, bigla ko naalala mali pala yung suot kong tsinelas at napakadulas pa naman ng suot kong tsinelas na to. Tsaka baka mamaya habang naglalakad ako ay mamalayan ko na lang na wala na pala yung mga tsinelas sa paa ko. Kaya naman ito at bumalik nga ako at sinuot ko na tong mga tsinelas ko na kailangan pang idikit para sigurado akong hindi mahuhubad sa mga paa ko. At dahil nga hindi pa kami nakapagpa-duplicate ng susi sa gate, itong at susi muna ni daddy ang dinala ko. Sana nga lang ay hindi ko na naman tumawala kasi naku talaga baka mapalayas na ako ng tuluyan ni daddy. Charot! Pagdating ko nga sa school nila Athena, dumiretso nga muna ako sa office or dito sa kanilang cashier para nga makapagbayad muna ng tuition niya at pagkatapos tinawag ko na nga si Athena. Medyo marami nga palang bitbit ngayon na gamit si Athena, hindi ko naalala, pero okay lang kasi magagaan lang naman yon. Bago nga kami umuwi ay dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng banana Q kasi kailangan daw niya ng banana Q sticky na bukasan, kaya kaysa mahirapan kaming maghanap, bumili na nga lang ako para sakto mayroon na ring merienda si Athena. Pero hindi pa nga kami nakakalayo sa bilihan ng banana Q, ito nga't natakam na siya at kinain niya na agad yung banana Q. At habang naglalakad nga kami, ito nga't magkabili rin siya ng scramble. Binilad ko na din kasi magkano lang naman to at ngayon lang naman din ulit kasi hindi ko maalala kung kailan ko pa siya huling binilhan neto. Habang nakaupo nga kami, nakita ko na napakaraming dot na itim ng kanyang uniform. Sabi niya yung ballpen daw niya ay naglabasan yung mga ink, kaya daw ganyan. At pagkatapos nga nakuha na namin yung scramble, ito nga't umuwi na kami. Siya na nga yung pinagsara ko ng gate kasi napapagod na ako, gusto ko na agad makakyat sa taas.
Ito talaga yung nakakainis sa pa ako mga mamis. Yung gusto ko naman talaga na ako na yung maghahatid sundo sana kay Athena para makapagpahinga na si daddy lagi pag uwi niya galing trabaho. Pero hindi talaga kinakaya ng mga pa ako. Napakabilis niya talagang mapagod. Pero wala naman ako magagawa kasi ganyan na talaga yan at panghabang buhay ko na talagang dadalhin yung gantong klaseng problema sa mga pa ako. Pagdating nga namin dito sa bahay, si Athena ay dumiretso na sa kwarto niya para magbihes at magpahinga na. Hindi muna siya kakain kasi nga kinain niya na yung banana. Yun na una yung merienda bago yung tanghalian. Kaya baka mga alas 3 pa siya bago magtanghalian. Ako naman, dumiretso na dito sa CR para nga malinis na yung CR. Once a week pala mga mamis kapag ako naglilinis ng CR. Pero yung mga pinaka-tiles lang naman kasi si daddy naman, araw-araw naman talaga niya ang kinukuskusan yung bowl ng CR namin. Ginamit ko nga lang palang panglinis dito mga mamis ay powder na detergent at pagkatapos naglagay lang ako ng Sunrox. Wala na kasi kaming panglinis ng CR at hindi rin talaga ako madalas bumili nun mga mamis kasi nga masyadong matapang yung amoy, sumasakit yung ilong ko at dire-diretso na naman yung bahing ko kapag ayun yung gamit ko. Kaya naman para hindi ako mabahing at mas makamura din ako at hindi ako magtitipid sa panglinis ng CR, yung powder na nga lang yung gamit ko at naglagay ako ng Sunrox. Puputi pa rin naman kahit papano at hindi rin naman ganun kadumi yung CR namin. At sa mga oras nga na to, nakakaramdam na ako ng pagod. Pero dahil ginusto ko to, kailangan kong tapusin. Malapit naman na ako matapos. Andito na ako sa may tapakan namin ng CR. Nandito talaga to lagi kasi nga para iwas dulas. Pagkatapos nga ng ilang minutong pagkukuskus dito, ito nga't finally binabanlawan ko na. At pagkatapos ko na maglinis ng CR, nagpahinga lang talaga ako ng konti. And oras naman na para maligo ako. Dapat talaga maliligo lang ako. Pero sabi ko, linisan ko na nga rin yung CR para 1 kilos na lang. Mabilis ang ligo nga lang yung ginawa ko mga mamis kasi gustong-gusto ko na talagang magpahinga at mahiga. Pero hantayin ko nga munang matuyo yung buhok ko. At habang inaantay ko nga matuyo yung buhok ko, ito at kumain muna ako ng biskwit kasi nakakaramdam na ako ng gutom. At kaninang tanghali pa talaga yung huling kain ko. At nung mga oras na to, si daddy ay umalis na at pumasok na sa trabaho niya. Pagkatapos kong kumain ng biskwit, nagpahinga lang ako hanggang sa tuluyan ng natuyo yung buhok ko. Akala ko pa naman makakapagpahinga na ako pero naalala ko na kailangan ko na nga pala magpalit ng kortina dito sa kusina namin. Pero bago nga ako magpalit ng kortina ay kailangan ko munang tanggalin itong floor mat na malaki para nga ibilad dun sa labas para kinabukasan nga ay maarawan siya. Bali ang lalagay ko na lang muna dito ay yung mga basahan at kinabukasan ko na ilalagay or ibabalik yung floor mat na malaki. Nung nailabas ko na nga yung floor mat, ito nga't nagwalis-walis muna ako para nga matanggal pa yung mga dumi or yung mga agyo-agyo dito. Alam nyo mga mamis, ang laking tulong ng floor mat kasi nga hindi na ako natatakot na maglakad dito sa kusina dahil hindi na nga madulas. Lalong-lalo na si Athena kasi nga ilang beses na siyang nadulas dito talaga sa kusina nung wala pang floor mat. Actually mga mamis, yung floor mat na yun, hindi lang naman din talaga siya pang kusina. Pwede rin siya sa sala or di naman kaya sa kwarto. Pagkatapos ko namang magwalis, ito nga tuluyan ko ng tinanggal yung kortina at pinalitan ko na nga ng bago. Bali ang gamit ko lang pala dito ay yung tali lang at pagkatapos hinuhook ko lang siya doon sa dinikit kong hook na nabili ko sa DIY. Iniisip ko kung ilalagay ko na sa Washington Brown pero sabi ko doon na lang muna sa laundry. At dahil feeling ko napakadami kong ginawa ngayong araw, masusundan na naman to sa mga susunod na buwan na naman. Charot! Iniisip ko nga kung meron pa ba akong dapat linisin dito sa kusina pero nung wala na, naalala ko na kailangan ko nga pala maglagay ng pabango doon sa CR. Mabango to mga mamis, yung pabango ko sa CR. Nabili ko lang yan sa DIY ng 50 pesos tapos 3 na siya. Hindi lang siya pang CR, pwede rin siya sa kwarto or di naman kaya sa sala. Hindi talaga ako mahilig maglagay ng mga pampabango sa CR mga mamis kasi nga may allergy ako, mabilis akong mabahing. Pero ito talaga yung nagustuhan ng ilong ko kasi amoy lavender siya at hindi siya masakit sa ilong, mabango talaga siya. Kaya naman ayan na lang yung lagi kong ginagamit sa CR. Kapag ubos na yan, hindi talaga ako bumibili. Bali, 2 klase siya, pero isang flavor lang din naman siya. Depende na lang sa'yo kung ano yung lagayan na gusto mo. Try nyo yan mga mamis kasi sigurado ako magugustuhan nyo din yung amoy nun. Sa halagang 50 pesos, meron ka ng 3 pirasong pabango ng CR. Malik nga ako dito sa kusina kasi sabi ko, gusto kong linisan tong induction. Tatanggalin ko yung mga itim-itim. Dapat pala baking soda pero cornstarch yung meron ako. Kaya sabi ko, kinabukasan na nga lang.